Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong gagawin dito na isang SSX 200. So ang problema nito mga bro ay ayaw umandar. Tapos yan mga tagas-tagas konti. Madali na yan eh. Yan, so home service pala tayo ngayon dito sa Salawag, di ba bro? Ano yung Salawag? Barangay. Yan, Barangay Salawag ng Dasmariñas, Cavite. Ito mga bro ay ano to? SSX 200. So malalaman nyo naman mga bro pag 200, mahalata nyo dito ito. Ayan. Ibig sabihin yan, meron siyang balancer. Kasi yung SSX 150, kapares nung makina, ang problema walang yung parang ganito. Ibig sabihin, may balancer siya. So pag may balancer, automatic 200cc po yan. Yan mga bro, so bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Yan mga bro, kung makikita nyo, so naka-convert na siya ng full shifter ano. Tapos ito, naka-extension yung kanyang manibela. Para nga lang naked, kasi sports bike siya, makakangalay ito sa long ride. So ito pala ay naibiyahin na ni bro ng North. Oh, di ba? Di, dumating kayo ng ano bro, Tugigaraw. Hindi na. Ano yung Isabela? Ay, hindi kami dumaan Isabela. Ibig sabihin balikan kayo, hindi nyo inikot. Isang ikot na ganon. Ikot namin. O di dumaan kayong Isabela nga. Dumaan kayo Isabela. Kagayan, dumaan kayo doon. Dumaan nga kami doon. Nueva Vizcaya. Sa bundok, sa Monte Province. Grabe. Doon nung napaka... Ay grabe talaga. Doon ako natakot. Doon ako nakaramdam ng takot nung nag-reisa. Mahirap abutin ng gabi doon. Ako umaga eh. Kinabahan ako. Kala ko abutan kami gabi nun. Tapos wala ako. Ay, may kasama naman yata kayong motor. Wala. Wala. Lakas na loob mo. Kayo din ba? Ha? Natakot talaga. Kakatakot nga. Kasi may mga may kitid. May dumadaang bus pa yung kitid na ng... Grabe nga. Kaya, lambot ng klats yun. Tagal yun. Sabi ko nga sasawa. Di ba, Rosie lang mga bro, pero naka-north loop na to. Malayo din. Mahigit 1,500 km din yun. Kung galing kayo ng ano, San Pedro. May Bulacan galing. Bulacan pa kayo galing, pero malayo pa rin. 50,000 na yung total eh. Aba, sulit na rin pala. Ay, ngayon lang. Ngayon lang naman tong nagkaganito, no? Hindi na rin. Tumirik na rin. Marami ng bisis. Marami na. Yeah, mga bro. Pagka ganitong tumirik naman mga bro, ay madali lang naman tong ayusin. Huwag lang siyang loss compression. Kasi mga bro, kahit may carburetor tayo, may kuryente. Kapag loss compression, baliwala yan. So, ang troubleshoot natin dito mga bro, kagaya nito, kapag ayaw umandar, yun na nga yung sinasabi ko sa inyo lagi. Unang-una dyan yung kuryente, kailangan mayroon. So, kapag walang kuryente kasi ang motor mga bro, hindi rin naandar yan. Siyempre yung fuel line natin, kailangan yung gasolina mayroon din. Kasi pag wala yun, hindi rin naandar. At ang pangatlo, yung compression dapat mayroon mga bro. So, yun na nga, kapag yung kuryente ang mga walang kuryente, so mga i-check natin dyan, yung kagaya ng duda ni bro, CDI, ignition coil, yan, pulser, yun ang mga possible na salaring pag walang kuryente. Sa fuel naman mga bro, to carburetor, tangke, fuel hose. Pag compression, nandiyan yung barbula, yung piston. Pero wala kang narinig na ingay dito bro nung namatay. Walang ganun. Wala siya. Kapag yun, iba na yun. Oo nga, kaya nga kasi nangyari ko sa sakyan ko dati, nang narinig ko, oh, yun mahirap yun. Naputol yung belt sa loob. Ayun. Ito? Hindi, dati. Yung itlog na lancer. Yan mga bro, so ang gawin natin dito para mas madali, tanggalin ko muna yung tangke. Madali lang naman mga bro, mayroon tayong mga tutorial nito kung paano kalasin i-disassemble yung fairings ng SSX. So tanggalin ko muna, tapos ito, pagpakita ko muna sa inyo na hindi naandar yan. Ayan, saan yun? Ba't bukas? Ba, yun pala yun. Ayan ha, lagay natin yung spark plug. Okay, lagay natin yung spark plug. Push start. Ayaw talaga. So tinanggalan na rin pala ito mga bro ng kicker oh. Meron tong kicker, pero tinanggal. So okay, so kalasin muna natin mga bro.
Tapos magkape muna tayo bago natin tirahin. Madali lang naman to eh. Ayan mga bro, so update tayo. Kung nakita nyo, bali nakalas na natin yung tangke. Ano? So sabi ko sa inyo, meron tayong mga video nito sa YouTube kung paano tanggalin yung tangke. Kaya hindi ko na binidyohan. So kapag ka ganito mga brong ayaw umandar, so unang-unang i-check natin dyan is yung kuryente mga bro. Tanong, paano ba i-check yung kuryente? Madali lang mga bro, tanggalin nyo lang to. Yung ating spark plug cap. Okay? Tapos, ikutin nyo siya. Tanggalin ko muna. Ayan o. Okay, ikutin nyo lang mga bro. Kasi meron siyang tornilyo dito sa loob. May thread dyan. Ayan o. So, ang gagawin natin mga bro, ito ay ilalagay lang natin dito sa may parting metal part ng ating motor. Ayan. Tapos, gagawin natin dyan. Check natin kung may kuryente. Kasi mga bro, kapag ka may kuryente po yan, mag-i-spark yan, no? Mag-i-spark yan. Check natin. Mga ganitong troubleshooting mga bro, basic lang ito. Wag na wag kayo magpapalit ng pyesa na kung ano-ano, kung ayaw nyo magastasan. Magaya kayo dun sa ginagawa natin na gumastos ng 15,000, may gumastos ng 20,000, may 30,000 pa tayong ginawa. Palit sila ng palit ng pyesa, hindi nag-troubleshoot. Doon lumalaki yung gastos mga bro, ano? Pero kung ito-troubleshoot nyo muna, pag na-pinpoint nyo yung sira, yun lang ang papalitan nyo. Di, kunti lang ang gastos nyo. Pero kung marami naman kayong pera, pwede naman yun. Pwede naman yun. Ayan ha, i-on natin. Okay, i-on natin ha. So, i-on natin. Tapos, kita na yan. Check natin mga bro. Ayan. Yun ang problema. Kita niyo yung problema mga bro, walang kuryente, di ba? Yan, walang lumalabas ng kuryente, meron po tayong CDI. Okay, yun ang nga yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Ito, na-check natin walang kuryente. Kapag ka wala yung kuryente dito sa spark plug, ano ba yung mga possible na sira? Okay, ganito naman yan mga bro. Ang ignition system nito or ang kuryente, unang-una mga bro, ang nagpa-process ng kuryente dito sa ano natin sa motor is yung ating stator. Siyempre meron tayong battery. Okay, meron tayong 12 volts battery. Yung 12 volts battery mga bro, pag sira ang stator, hindi magkakarga po yan. Okay, ang stator naman mga bro ay AC drive po yan. So alternating current. Hindi rin siya pwedeng irekta dito sa battery. Okay? Hindi siya pwedeng irekta dito sa battery. Bakit? Yung battery natin ay DC, direct current. AC naman yung stator. So kakailanganin natin ng charger. So, ang charger ng SS6 ay nandito. Ayun. Ayun, oh. Yung charger o yung tinatawag na regulator rectifier. So, ang trabaho naman ng regulator, yun na nga, nagre-regulate siya ng voltahe na AC, kino-convert niya sa DC. Yan. Kasi yung mga ilaw natin, mga bro, mga naka-design din lang yan sa 12 volts. So, ang ating stator, hindi ako nagkakamali, umaabot ng 44 volts yung pataas ang supply niya. Ngayon, kapag walang rectifier, so walang magkocontrol ng voltahe, mababastid lahat ng ilaw nyo. Ganun din ang battery nyo, lulubo yan mga bro. Kaya meron tayong regulator rectifier para i-regulate yung voltahe at para ma-charge na consistent itong ating battery. Siya nga pala, ang battery natin ay OD battery. Magandang klase po yan, oh. OD battery. Ba't pa tayo napunta dito sa ayun na nga mga bro. Shortcut, yung ibig kong sabihin, ang nagbibigay ng kuryente sa spark plug is yung ating base battery operated yung CDI. Siya nga pala mga bro, yung CDI nito, kapares lang siya ng DL150, okay? DL150, Motorstar C200, Sigma 250, SSX 150, SSX 200, iisa lang po ang kanilang CDI, plug and play. Ayan. So, meron kayong makikita mga bro dito na bali 5 wire lang po ito. Yung CDI ng SSX 200. Ayan o. 5 wire. Meron tayong black. Yan yung ating accessories. So, ibig sabihin, accessories, konektado siya sa dito, sa ignition switch natin. Okay. Ignition switch yung kulay itim. Meron tayong black na may yellow. Yan yung ating ignition coil. Yan yung papunta sa ignition coil mga bro. Tapos yung blue na may white, yan yung ating pulser. Yung green, yan yung ating ground. At yung green na may white, yan yung ating ground ng pulser. Okay mga bro, yan yung connection ng CDI. Isa po ito
sa dahilan kung bakit wala tayong kuryente. Isa naman yung ignition coil. Kaso mga bro, ang ignition coil ay napakatagal po masira niyan. So malimit naman may issue niyan sa smash, Suzuki smash. Nagkakaroon sila ng issue sa ignition coil. Pero dito sa Rusi mga bro, matibay po ang ignition coil nito. Ang tanong, ganito mga bro, ang tanong, paano malalaman kung sira na to? Kasi mahirap naman hulaan natin kung anong sira. Kasi ito mga bro, kahit buo ang rectify, ay kahit buo ang CDI nyo, kapag ka may sira sa wirings, hindi rin naandar yan. Yan. Kaya mga bro, kung halimbawa, meron kasing natsatsambahan, merong mga nag-aayos pagpalit ng CDI, yung mandar na, nagkataon lang yun na yun talaga ang sira CDI. Pero dito mga bro, kailangan natin ng test light para ma-double check natin na yung supply niya buo. Yan. So gagamit tayo ngayon mga bro ng test light para ma-check natin yung mga connection ng CDI. Yung clip, ikabit natin sa negative, no? Or dito sa green. Ito yung body ground. Yan. Tapos, sabi ko nga sa inyo mga bro, itong block na yan, dito sa may parting right side ng CDI, so tusukin natin yan mga bro. Dapat may ilaw siya kapag kainon ng motor. Ayan ha, yun natin ang motor. Ayan o, umilaw siya. Diba? So pag pinapatay ko, patay yung motor, patay din siya. Pag binuhay ko, buhay siya. So meron kayong may encounter niyan mga bro, buhay ang motor pero walang supply ito. Ayan, kahit pagpalit kayo ng CDI, hindi nyo mapapaandar yan kasi wiring ang problema. Ayan. So dito naman, nakita nyo, buo siya. Buo yung wiring. So wala tayong problema sa wiring. Yung positive lang yon. So check natin yung ibang wirings. Check naman natin yung negative mga bro. Kasi dito mga bro sa CDI, mawala ang negative dyan, mawala ang positive, hindi magre-release ng kuryente yan. Okay, check natin yung green. Okay, mayroon. Check natin yung isang green. Yan, mayroon. O, buo siya. Tapos check natin yung ignition coil. Ayan, buo siya mga bro. So, kung mapapansin nyo, yung wirings natin, yung 5 wires natin, walang problema. Kumbaga, walang putol. O, ngayon, buo yung wiring. Paano natin mga bro malalaman kung sira yung ating CDI, pulser o ignition coil? Kasi ganito yan mga bro yung CDI, ang CDI mga bro, ang trabaho nito, ito yung nagre-release o ito yung nagbibigay ng kuryente sa spark plug. Pero mababa lang ang voltahe binibigay nito. Ngayon, yung supply na itong block na may dilaw, papunta yan dito sa ignition coil. So, ang trabaho naman ng ignition coil mga bro, para siyang step up transformer. Pinapataas na yung voltahe bago ibato dun sa spark plug. Ganun yan ang trabaho ng CDI. Kaya nga, CDI, ano siya? Capacitor Discharge Ignition. Yun ang meaning ng CDI mga bro, kaya tinawag na CDI. Kumbaga sa ignition system siya. Ngayon, itong blue mga bro na may pulser, ang trabaho naman niya, parang siya yung timing. Okay? Ang lumalabas na voltahe dito sa pulser mga bro is 3 volts to 5 volts. Okay? Kung makikita nyo, yung magneto natin, ayan, pag tinanggal nyo yan, yung magneto natin, mayroong maliit na kuntil doon na nakalagay sa magneto. Tapos yung pulser, di ba, nakatutok yung pulser. Once na tinatamaan yung magneto, pag tumapat siya doon sa pulser, yung nakaumbok, doon lang siya magre-release ng kuryente. Parang na ano yan mga bro, nakasynchronize kasi yung galaw na makina. Ngayon, pag nag-release ng kuryente yan, yung piston natin nasa taas yun, nasa TDC siya. Okay, nasa TDC siya. Pag nasa TDC yung piston, nakatapat yung pulser, doon siya magre-release ng 3 volts. Ayan, magre-release siya ng 3 volts dito. Pag nag-release ng 3 volts, doon din bibigay ang CDI ng supply papunta sa kuryente. Ngayon, papatasin naman ng ignition coil yung supply ng kuryente bago ipabato sa spark plug. So, ganun mga bro ang ignition system ng motor. Kaya kapag kasira yung pulser, wala rin yan. So, balik tayo sa tanong mga bro. Paano malalaman ng CDI kung sira? Halimbawa, wala kayong tester. Ganito lang mga bro, basic lang yan Ngayon, yung test light natin, ikabit nyo sa positive. Ayan, ikabit nyo sa positive. Tapos, hanapin nyo yung pulser. Ang pulser, ulitin ko, is yung blue na may white. Ngayon, susungkitin nyo yan mga bro. Ayan, susungkitin nyo yan. Ano siya, ang sungkit niya, parang pitik-pitik. Parang, ginaganong-ganong ba? Pinipitik-pitik. Dapat, magre-release ng kuryente. Ang ignition wire natin, or high tension wire. Kapag ka nag-release ng kuryente,
buo ang CDI, sira ang pulser. Ulitin ko mga bro, medyo komplikado eh. Kapag ka sinundot ko to, na nag-release ng kuryente yung yung ating spark plug, nag-release ng kuryente, sinundot ko, ang ibig sabihin nun, buo ang CDI. Tapos, sira ang pulser. Ganon. Kasi ang ginagawa natin is minamanual ko. Di ba sabi ko sa inyo, yung pulser natin, ano lang siya, paisa-isa lang siya kung mag-supply. Nagsusupply lang siya pag umikot yung magneto. Tapos itong ginawa ko, nirerekta ko yan. Bago, halimbawa, pag sinundot ko yan, magkakaroon ng supply yung pulser, dapat magre-release na yung kuryente ng CDI. Ganun dapat ah. Oh, dito tayo. Para makakita nyo mga bro. Yan oh. Dito tayo ah. Ayan oh. Nakatutok yan. Pag sinundot ko yung blue, yung pulser, ulitin ko, dapat magre-release na yan. So, dapat naka ng motor. Okay, naka-on. Tapos, sundutin natin tong kulay blue mga bro ah. Dito kasi sa ginagawa natin, isang check lang, dalawa na yung natitest natin. Okay, check natin yung kulay blue. Ayan, yan. Ayan mga bro, wala talaga. Kita nyo? Ayan o. Wala. Dapat yan mga bro, pagka sinusundot natin, maririnig nyo yan. Mas malakas kasi 12 volts na to eh. Ayan o. 12 volts ang ano natin, 12 volts ang battery. Samantalang 3 volts lang dapat ang nire-release niya. Ayan mga bro, wala talaga. Wali. Ayan o. Isa pa. Yan, wala. Yan mga bro, kagaya niyan, walang lumalabas na kuryente. So, ibig sabihin, minamanual na natin yung pulser niya, walang lumalabas na kuryente. Ang ibig sabihin, sira po yung kanyang CDI. Ang problema, wala tayong CDI na pamili, kaya bibili muna tayo. Okay, bibili muna tayo ng CDI. Tapos, i-check natin yung, kasi may mga tagas to mga bro eh. Ito. Yan. So, papalitan natin tong oil seal niya. Papalitan natin yung oil seal, pati yung neutral sensor. Ito kasi yung sensor ng primera, segunda mga bro. So, papalitan natin yan. Tapos, bibili muna tayo ng CDI. Yan mga bro, so update po tayo ano. So, bali, mawala tayong nabili na 6 wires. Yan. Ito naman mga bro ay compatible sa 4-pin CDI. So, bumili tayo ng Showar na Lipan 110. Yan mga bro. CDI Showar na Lipan 110. Ang Showar mga bro ay magandang klase rin. Ito rin yung racing CDI natin, no? Yung nakasalpak sa DL natin. Showar yan, di ba? Showar. Yan. Ito naman ay Lipan 110. So, ang posisyon ng Lipan 110 mga bro, ganito ah. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin gagawin. Pero, sabihin ko lang muna sa inyo. Okay, ganito mga bro ang posisyon ng wiring niya. Di ba? 4-pin CDI lang yan. Ang kakailangan natin dito yung 4 na kanto. Hindi natin kailangan yung gitna. Ayan, ganito mga bro ha. Okay. Ito yung 4-pin. Para maliwanag. Ito, kakabit natin sa accessory. So, i-disregard nyo na yung kulay kasi minsan naiiba-iba yung kulay niyan. Ang tunay na kulay nito, dapat itim. Yan, tama naman, itim na may puti. Ito naman, yung ground, green, tama naman siya. Tapos itong blue, dapat nandito siya sa kabila. Pero, i-disregard nyo na yung kulay. Positive, negative, ito yung papunta ng pulser, at ito yung papunta ng ignition coil. Okay? So, ganito rin yun. Basta alam nyo yung posisyon ng 6-pin, imamatch lang natin yung posisyon ng 4-pin dito. Para magano. Kasi pagka nagkabali-baliktad kayo dyan mga bro, hindi nyo rin mapapagana yung CDI. Okay, ito. Ganun, may kulay naman oh. Yung itim, accessory, yung green, ground, yung blue, pulser, tapos yung black na may yellow, yan yung ating ignition coil. So, bali match lang natin dito mga bro. Tapos, hindi na natin puputulin yung wiring. Ano? Babalatan natin para in case na gustong palitan ni sir ng, ng 6-pin na stock na harness na CDI, madali lang, plug and play lang. Wala dito eh. Wala ditong mabibili eh. So, bihira na kasi yung nagbibenta talaga ng ganitong CDI mga bro. Yung 6-pin na battery operated, malimit, puro na lang ganito. Pang Lipan or yung pang Wave 125. So, pwede naman yung pang Wave 125. Ang kaibahan naman noon, baliktad yung wiring. Ito yung positive na itim,
pagka wave 125 ang ginamit yung magiging siyang negative, yung positive nasa left side. Ito kasi nasa right side yung positive. So yung wave naman or yung XRM 125 nasa yung positive niya nasa left side, baliktad. So ikabit muna natin mga bro, tapos mamaya update ko kayo kapag nakabit natin. Bali nakabit na natin yung 4-pin CDI. Yan. So naitip na rin natin yan mga bro. Hindi ko na tinanggal yung socket para pagka sayang, meron sana akong ditong CDI eh. 4 pa ang CDI ko doon. Kasi meron akong kinatay na ano na nasa kapatid ko kasi bro, maghiwa kasi kami ng bahay eh. Nandun lahat. Kinatay kong motor star, yung Sigma ko dati, tapos SS6 niya. Nasa kanya lahat. Swak sana dito yun oh. Ito yan mga bro, kasi yung sa SSX, dalawa kasing socket eh. So kinonvert natin siya sa 4-pin, pero match yan mga bro, match na match yan dyan. So ngayon, subukan natin ha. Bro, papastart nga. Wala na tagahawak eh. Tingnan nyo mga bro kung may kuryente. Ayan o. Okay na bro. Ayan ba? Hop, okay na bro. O dito para makita nyo. Daba. Ayan o. Okay na. Lakas. Hari ko. Lakas. So ayan mga bro, may kuryente na ano. Ngayon, subukan muna natin siyang panda rin. Kasi possible din hindi umandar kapag loss compression. Sabi ko nga sa inyo mga bro, pag loss compression yan, kahit may carburetor, may gasolina, kahit may kuryente, pag loss comp, hindi pa rin siya aandar. So ikabit muna natin yung spark plug cap. Asan kaya yung ano nito? Meron pa tong isang guma eh. No. Yan mga bro, so bali nakabit na po natin ano. So ngayon subukan natin. On, start. Hey! Paano ba yan mga bro? Mandar na. Basic lang mga bro. Yan o. Shoutout pala kayo bro. So, hindi ko na siguro mga bro ipapakita sa inyo ano, kasi ayusin natin yung konting wirings. Isisital natin yung wirings kasi total kalas naman siya. So, ibabalik na natin yung fairings nya. Tapos, ayusin natin yung ibang mga wirings. Ayun o, kasi nakahilata na. Yan, titipan natin to. Naka-convert na pala to. Ayan, wala na yung socket ng rectifier. Ito kasi mga bro, yung dalawang dilaw sa rectifier yan. May socket dapat yan, normal. Kaso tinanggal na nila. Titip natin ng ayos yan. Tapos, papalit din tayo ng fuel hose pala na mga bro, kasi durog na to. May mga tagas na. Ayan, mura lang naman to. Palitan na natin ng bago. Tapos, siguro mga bro, dito na natin tatapusin yung ating video, no? Sana meron kayo natutunan sa basic tutorial natin ngayon. Rose SSX 200.